Malakas ang hangin ngayon. Baka lamigin ka. Ay, boss. Sandali. Kyuju, bakit po? Tatay mo ba yan? Nakalabas na siya. Opo. Salamat po, boss. Halos magaling na rin. Ang binti ko. Opo, boss. Pumunta kami ngayon para magpasalamat sa inyo at ibalik ang perang pinahiram niyo sa amin. Hindi na kailangan. Gamitin niyo na yan para bumili ng pampalusog ng tatay mo para makabawi siya ng lakas. Boss, pinapahalagahan namin ang kabutihan niyo, pero kailangan talaga naming ibalik ang perang ito ngayon. Kailangan talaga naming ibalik ito sa inyo ngayon. Heto, 200. Magkano? 200 po. 200. Zhao, hinahanap niyo po ako. Manager Yu, ganito. Ibigay mo itong 100,000 kay Kyuju sa housekeeping. Zhao, tagalinis lang siya. Bakit niyo siya bibigyan ng 100,000? Alam mo ba ang nangyari sa tatay ni Kyuju? Security guard siya sa kumpanya natin noong isang araw. Sa harap ng kumpanya, may iniligtas siyang bata. Nabali ang binti niya. Dahil doon, nasa ospital pa siya ngayon. Zhao, alam ko po iyon. At malala talaga ang sugat niya. Kulang pa sila ng ilang 10,000 para sa operasyon. Kanina, lumapit sa akin si Kyuju para manghiram, kaso may aasikasuhin ako. At hindi ako makaalis. May meeting pa ako mamaya, kaya ikaw na ang magbigay ng 100,000 kay Kyuju. Bukas na babayaran ang operasyon. Bilisan mo. Opo, boss. Siguraduhin mong personal mong maibigay ito sa kamay niya. Walang pwedeng magkamali. Boss, hindi ba kayo kampante sa trabaho ko? CJ, asikasuhin mo na agad. Hindi ko rin alam kung ano ang nasa isip ng boss. Isang hamak na tagalinis, kaya ba niyang ubusin ang 100,000 na to? Miss Manager Yu, heto ang 200 na pinahiram ng boss sa'yo. Kunin mo at ipagamot mo ang tatay mo. Salamat po, boss. Salamat po, Manager Yu. Pakisabi po sa boss. Siguradong babayaran ko ang perang ito. Bayaran. Sabi ng boss, hindi na kailangan. Kunin mo na at ipagamot ang tatay mo. Salamat po, Manager Yu. Sigurado kang ang 200 na yan ay personal na ibinigay ni Manager Yu. Opo, boss. Si Manager Yu pa nga ang mismong nagbilin sa amin na ang perang ito ay pinahiram niyo sa amin. Sige, alam ko na. Kunin mo na iyan at ibili ng pampalusog ng tatay mo. Tungkol sa bayad, huwag muna kayong magmadali. Kapag nakaluwag na kayo, salamat po, boss. Pero tanggapin niyo na po ang perang ito. Kung hindi rin kami mapapakali. Na, boss, ilang araw nang iniisip ng anak ko ito. Ngayon lang namin sa wakas, na buong muli ang pera. Tanggapin niyo na po. Hindi na. Kayong dalawa, matagal na kayong nagtatrabaho rito. Masipag kayo palagi. At hindi nagrereklamo. Hindi ko ba alam kung anong klaseng tao kayo? Itago niyo na ang perang iyan. Salamat po, boss. Kung ganoon, tatanggapin na namin. Huwag na kayong mahiya sa akin. Sige, may aasikasuhin muna ako. Magpahinga ka muna roon. Manager Yu, pumunta ka agad sa opisina ko. Ngayon na. Zhao, hinahanap niyo ako. Manager Yu. Noong nakaraan, magkano ang ipinabigay ko kay Kyuju at sa tatay niya? 100,000 po. Ang tanda ko rin, 100,000. Ikaw ba mismo ang nagbigay? Opo. Bakit po? Sigurado ka? Sigurado. Paano magkakamali iyon? Ganito kasi. Nakita ko ngayon sa gate, si Kyuju at ang tatay niya. Nakalabas na sila ng ospital. Sabi ni Kyuju, 200 lang ang natanggap niya, tungkol sa 100,000. Wala siyang binanggit. Zhao, normal lang na hindi nila banggitin ang 100,000. Ganon kalaking pera. Paano nila mababayaran yon? Hindi ba, sir? Imposible yan, Yemile. Zhao, hindi maliit na halaga ang 100,000. Isa pa, si Kyuju at ang tatay niya
ay marunong tumanaw ng utang na loob. Kung natanggap talaga nila ang 100,000, imposibleng hindi nila banggitin. Ang ibig sabihin lang niyan, hindi nila natanggap. Zhao, sinisiguro ko po. Ibinigay ko sa kanilang mag-ama ang 100,000. Baka bigla lang nilang nakalimutan ang bagay na to. Kayo naman, pagkabalik nyo, galit na galit agad kayo sa akin. Ano po ba ang ibig nyong sabihin? Manager Yu, pwede mo bang pag-isipan muna bago ka magsalita? Ayaw mong umamin, ha? CJ, tatawagin ko si Kuju. Magharap kayo rito. Pero kapag nabunyag na ito, may mukha ka pa bang ihaharap? Zhao, manager ako ng kumpanya. Sila, isang tagalinis. At isang hamak na security guard. Mas pipiliin nyo pang maniwala sa kanila kaysa sa akin. Dahil manager ka, kaya nga ako naniwala sa iyo. Alam kong madaling magkamali ang tao. Pagdating sa pera, kung aamin ka ngayon, bibigyan pa kita ng pagkakataon. Ilabas mo lang ang 100,000. Ituturing kong walang nangyari. Sabi kong hindi ko kinuha. Hindi ko kinuha. Kung may kahit isang tao ngayon na makapagpapatunay na ako ang kumuha, dodoblehin ko ang bayad sa kanya. Pero kung walang makapagpatunay, Zhao, kailangan nyo akong bayaran ng 200,000. Hindi nyo naman pwedeng pagbintangan ang isang mabuting tao. Manager Yu, ikaw ang nagsabi niyan. Kung may makapagpapatunay ngayon na ikaw ang kumuha ng pera, magbibigay ka pa sa akin ng dagdag na 200,000, tama? Ako ang nagsabi. CJ. Manager Yu, kung ikaw nga ang kumuha ng pera, dodoblehin mo ang bayad kay Kuju. At ang perang ibinigay ko sa kanya, hindi na niya kailangang bayaran. Mga tito, mga tita, ang perang ito ba talaga ay kinuha ni Manager Yu? May makakatulong bang magpatunay nito? Maraming salamat.